Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sumasa atin ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, nakakalungkot. Isa tayong Katoliko. Hindi tayo isang deboto Katoliko. Pagkaraniwang Katoliko lamang tayo, nagsisimba kung magkaroon tayo ng pagkakataon, nanalangin, nagdarasal, kung kailangan natin ang makipag-ugnayan sa Diyos. Pero hindi tayo yung isang Katolikong babad sa simbahan o anuman leader ng mga kilusan sa simbahan. Wala tayong kakayahan sa mga bagay na yan. Ngunit tayo ay isa sa mga nasaktan sa ginawang panglalait ng Pangulo ng Bansang Amerika sa pinakamataas na lider ng simbahang Katolika. Alam naman natin na magaling na presidente si Trump. Hindi niya mararating ang kanyang kinalalagyan ngayon kung hindi siya magaling. Ngunit isa lamang ang ating tanong. Bakit kailangang iugnay ang simbahan sa tuwing ang isang taga-simbahan ay pupuna sa mga pang-abuso sa gobyerno o sa mga pagkakamali ng mga namumunong politiko? May karapatan ang mga pare, may karapatan ang mga obispo pagdating sa tinatawag nating moral concern, moral growth ng isang nilikha ng Diyos. Sapagkat nilikha tayo ng Diyos hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa kayamanan, kung hindi upang pagdating ng araw, isasama tayo ni Jesus sa kaharian ng Ama sa kalangitan. Yan ang ating ultimate goal. Hindi ang mananatili tayong presidente, hindi ang mananatili tayong senador, hindi ang mananatili tayong congressman. May iba tayong biyahe sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At ito ang tungkulin ng ating mga kaparian, ng ating mga obispo, ng mga pastor, ng iba't ibang mga relihiyon na nagmamalasakit, nagbibigay ng kanilang buhay para sa ating spiritual growth. Kaya dito sana, anuman ang ating pananampalataya, anuman ang ating paniniwala kung ano at sino ang Diyos, iisa lamang ang dapat nating gawin. Ihiwalay natin ang simbahan sa gobyerno. Kung may criticism ang simbahan laban sa gobyerno, kalayaan ng mga church leaders natin yan. Alang-alang sa ating spiritual growth, sa ating spiritual development. Pagpapalaganap ng gospel ng magandang balita ng Diyos. Sapagkat tayo, sa kabila ng ating pagiging maliit lamang, ay naniniwala tayo na higit na mataas ang batas ng Diyos. Binigay ng Diyos ang batas kay Moses upang mapaayos ang takbo ng pamumuhay ng mga anak ni Israel noong kapanahonan na yun. At doon sa 10 utos ng Diyos na yan, doon humugot si Moses ng kanyang isinabatas na tinatawag sa banal na aklat o sa Biblia na the Law of Moses. Walang pagkakaiba sa isang bansa. Meron tayong tinatawag na konstitusyon. Ang fundamental,
ang pinaka ugat na batas sa isang bansa. Yan ang tinatawag na konstitusyon, saan yung ating mga mambabatas nagsasabatas mula sa konstitusyon na yun upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. At ang mga obispo at kaparian, walang pagkakaiba sa pangkaninong mamamayan. Kailangan din nilang sundin ang batas. Kailangan nilang sumunod sa kautusan ng gobyerno. Yan ang ating pananaw. At isa sa mga kalayaan na ibinigay ng batas sa tao ay ang ating kalayaan upang punahin ang ating gobyerno kung may nakikita tayong pagkakamali. Yun ang paninindigan ng simbahan. Hindi sila sumasaklaw, hindi sila nakikialam sa pamamalakad ng mga local, provincial at national government sa ating gobyerno. Ginagampanan lamang nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga mamamayan ng isang bansa. Malaya tayo, may kalayaan tayo, nasa demokrasya tayo. Malaya tayong sumunod at sumuway sa utos ng Diyos. Malaya tayong susunod at o sasuway sa batas ng tao. Ngunit walang pagkakaiba. Kung susuwayin natin ang kautusan ng Diyos, parusahan tayo. Kung susundin natin ang kautusan ng Diyos, magantimpala mula sa langit. Ganon din sa mga bansa. Kung susuwayin natin ang batas ng isang bansa, parusahan tayo. Kung susundin natin, gagantimpalaan tayo. Walang pagkakaiba. Kaya huwag natin iugnay sa isang bangayan kung ang mga pare o ang mga obispo ay magpapahayag ng kanilang saloobin hinggil sa gobyerno. Tao rin silang katulad natin. Maaari silang sumunod at maaari silang parusahan, maaari silang gantimpalaan. Maaari silang sumuhay sa mga batas ng gobyerno, ngunit parusahan din sila kung sila ay magkakamali. Katulad natin, walang pagkakaiba. So, igalang natin yung tinatawag na separation of church and state. Hindi ang ibig sabihin, mananahimik na lamang ang simbahan kahit na hindi na maganda ang ginagawa ng gobyerno. Pero hindi rin nangangahulugan na magagawa din ng simbahan na pakialaman ang mga batas ng gobyerno. Sundin o punahin, yan ang tungkulin ng simbahan. Yan ang tungkulin ng ating mga church leaders. Matagal nang pinagdebatihan ang bagay na ito. Bata pa lamang tayo. Kaya nga, ang sabi nga ni Kaigay nung ating kapanahonan, wala tayong pakialam kung ano ang batas ng tao, ano ang batas ng Diyos. Ang sa atin ay yung susundin ang simbahan at susundin ang gobyerno. Walang kikilingan, walang papanigan. Igalang si Marcos katulad ng pagalang natin sa ating kapwa, mababa man o mataas, ngunit hindi natin itulad si Marcos sa isang Diyos. Walang nakakahigit sa Diyos. Igalang natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Una at higit sa lahat. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ito ang batas na dapat nating sundin. Walang bangayan, walang anumang pagtatalo sa batas ng Diyos at batas ng simbahan. Ang pagkakaiba lamang ng dalawang batas ay ito, espiritual, ang isa ay economic at social.